Ang tunog na gumising kay Daniel Mercer ay hindi ungal. Mas masahol pa ito, isang mabagal at paulit-ulit na pagkamot sa pinto ng kanyang ranger station sa gitna ng kalahari. Tunog ng isang hayop na humihingi ng pahintulot na pumasok. 12 taon sa sabana ng Africa ang nagturo sa kanya na makilala ang bawat kaluskos sa gabi. Ito ay kakaiba sa lahat ng kanyang nalalaman. Kinuha niya ang baril ng automatiko, ngunit may bumubulong sa kanyang kalooban na hindi malulutas ng bala ang anumang naghihintay sa kanya. Lumapit siya sa maliit na bilog na bintana ng pinto at tumigil ang kanyang puso. Isang babaeng leon. Pinuno niya ang balkonahe ng kanyang presensya, halos 400 libra ng kalamnan at kuko na dinisenyong pumatay matapos ang 4 na siglo ng ebolusyon. Kumikinang ang kanyang gintong balahibo sa ilalim ng buwan na parang tinunaw na tanso. Bawat paghinga ay gumagalaw sa kanyang malakas na katawan. Ngunit hindi iyon ang nagpatigil sa kanya. Ang kanyang tiyan, napakalaki at matigas, puno ng hindi mapagkakamali ang kapunuan ng advance na pagbubuntis. At ang kanyang kaliwang likurang paa, bukas hanggang buto, ang laman ay inaatake na ng impeksyon na nagpipinta ng pulang galit sa nakapaligid na balahibo. Buntis siya, sugatan siya, at pumunta siya sa kanya. Nagtama ang amber na mga mata niya kay Daniel sa salamin. Walang gutom sa titig na iyon, walang agresyon. May nakita siyang kung ano sa mga mata ng desperadong mga ina sa mga refugee camp sa hilagang hangganan. Nakikiusap siya. Bawat makatuwirang bahagi ng kanyang utak ay sumisigaw na huwag buksan ang pintong iyon. Ang isang adult na babaeng leon ay kayang basagin ang buto ng tao sa isang kagat. Ang kanyang mga kuko ay kayang buksan ang tiyan ng isang kalabaw. Ngunit hindi mga ngaso ang nakita ni Daniel. Nakita niya ang isang namamatay na ina na piniling magtiwala sa tao, ang pinakamapanganib na nilalang sa planeta dahil wala na siyang ibang pagpipilian. May puwersa na lampas sa pangunawa ang nagdala sa kanya rito, na pumilit sa kanya na talikuran ang bawat likas na ugaling sumisigaw na ang mga tao ay panganib. Naglakbay siya kung gaano kalayo, kinaladkad ang kanyang sugatang katawan sa gabi, sinusundan ang hindi nakikitang sinulid na humantong sa kanya sa pintong ito. Pinili niya ang pagtitiwala kaysa sa lohika ng kaligtasan. Mas mababa pa ba ang maibibigay niya? Nahanap ng kanyang mga daliri ang deadbolt. Umungol ang mekanismo na buksan ang pinto ng ilang pulgada. Hindi pagtanggap, ngunit pahintulot. Pagkatapos ay umurong siya sa kabilang pader. Inihulog niya ang baril. Ipinakita niya ang kanyang walang lamang mga palad. Pinanood siya nito sa walang hanggang sandali. Ang kanyang mga kalamnan ay umiigting at humuhupa. Umiigting at humuhupa na parang ang kanyang katawan ay nakikipaglaban sa isang panloob na digmaan sa pagitan ng likas na ugali at desperasyon. Maraming tibok ng puso ang lumipas, isang walang hanggan na naipit sa mga segundo. Pagkatapos na may grasyang parang imposible dahil sa kanyang kalagayan, kinaladkad niya ang kanyang sarili sa pasukan. Sa sandaling ang kanyang malaking katawan ay lumampas sa pasukan, iniwan siya ng kanyang lakas. Bumagsak siya sa sahig na kahoy na may tunog na yumanig sa mga dingding. Nakahiga siya roon, ang kanyang mga tagiliran ay humihingal sa isang pagsuko na napakakumpleto na naramdaman ni Daniel na napupuno ng luha ang kanyang mga mata. Mabagal siyang gumalaw. Tubig sa mababaw na planggana itinulak papunta sa kanya ng pulgada-pulgada. Hindi niya pinansin ang alok, ang kanyang tingin ay nakapako sa kanya. Pagkatapos ang mga benda, ang antiseptiko. Bawat bagay ay ipinapakita bago gamitin, bawat galaw ay isinasalaysay sa mababang bulong. Kalma lang, maganda, walang masakit sa iyo dito, hayaan mo akong tingnan ang paa mo. Walang kahulugan ang mga salita para sa kanya, ngunit ang tono, matatag, malumanay, walang banta,
ay tila tumagos sa ilang primordial na harang. Lumapit si Daniel nang nakaluhod. Ang kanyang mga butas ng ilong ay napuno ng kanyang esensya, mga damuhan na sinunog ng araw, balat ng akasya, pulang alikabok na may halong amoy ng tanso ng dugo at mas matalas pa purong takot. Kahit ang mga pinakadakilang mga ngaso ay nakakaalam ng takot. Nang umabot ang kanyang mga daliri sa sugat, umiigting ang kanyang mga kalamnan. Sa isang kristalisadong sandali, inihanda niya ang sarili para sa nakamamatay na suntok. Sa halip, naglabas ang babaeng leon ng mahaba at nanginginig na hininga. At ipinikit ang kanyang mga mata, kumpletong pagsuko, ganap na kahinaan. Isang kasunduang natatakan ng walang salita, sinaksihan lamang ng kumikislap na apoy ng lampara ng kerosene. Mabilis na ginawa ni Daniel ang sugat. Nilinis niya ang impektadong tisyu, naglagay ng antiseptiko, binindahan ang paa. Pagkatapos ay kinuha niya ang pinakamainit na kumot na pagmamay-ari niya. Isang wool na kumot na tinahi ng kanyang lola mga dekada na ang nakakaraan. At gumawa ng pugad malapit sa malamig na fireplace. Hindi na niya kailangan ng turo na may tunog na kalahating pagod, kalahating pagkilala, kinaladkad niya ang kanyang sarili papunta sa kumot at nagkulong sa mahalagang karga sa kanyang sinapupunan. Hindi natulog si Daniel ng gabing iyon. Nanatili siya sa mahina niyang armchair, pinapanood siya ng maraming oras. Hindi na siya isang hayop na ikakataloga. Naging responsibilidad niya na siya. Inihayag ng bukang liwayway ang sarili nito na may mga daliri ng koral at ginto na umaabot sa sahig. At may tunog na hindi pa narinig ni Daniel sa buong karera niya. Isang mababa at gutural na daing nagmumula sa kailaliman ng katawan ng babaeng leon. Ang kanyang mga kalamnan sa tiyan ay kitang-kitang kumontrata sa ilalim ng kanyang gintong balat. Nagsisimula na ang himala. Umurong si Daniel sa pinakamalayong sulok. Anuman ang mangyayari ay para lamang sa kanya. Siya ay isa lamang masuwerteng saksi. Ang sumunod ay sinubok ang mga hangganan ng kanyang emosyonal na tibay. Ang kanyang katawan ay naging sisidlan ng mga puwersa na lampas sa kontrol, niyanig ng mga kontraksyon na parang sapat na malakas para basagin ang bato. Nagsalita siya sa mga alon, hindi mga ungal, ngunit mas hilaw. Ang tunog ng buhay na humihingi ng pagpasok sa pag-iral at pagkatapos paglabas. Ang unang cub ay pumasok sa mundo na nakabalot sa lamad, hindi kapani-paniwalang maliit laban sa malaking katawan ng kanyang ina. Marahil 2 libra ng marupok na posibilidad, balahibo na nakadikit sa mga miniaturang buto, mga mata na nakasara sa napakalaking liwanag ng pag-iral. Ang pagbabago na nangyari sa babaeng leon ay hindi maikakategorya ng agham. Bawat bakas ng naghihirap na mandirigma ay biglaang naglaho. Naging iba siya, mas malambot, mas malumanay, nilamon ng isang likas na ugali na nangibabaw sa sakit at pagod. Ang kanyang dilang parang liha ay nagsimula sa kanyang sinaunang gawain. Nilinis ang mga daanan ng hangin, pinasigla ang sirkulasyon, nilinis ang mga natirang bakas ng pagbubuntis. Sa mga galaw na napakamalambing na naramdaman ni Daniel ang presyon sa likod ng kanyang mga mata. Nasaksihan niya ang isang banal, isang bagay na ilang tao lamang ang nakakita. Isang pangalawang cub ang sumunod pagkaraan, kasing liit, kasing kahanga-hanga. Ang kabin na kilala lamang ang panlalaking pag-iisa sa loob ng 7 taon ay naglaman na ngayon ng malambot na pag-iyak ng bagong silang nabuhay, ang tahimik na mga tunog ng kaligtasang nagsisimula sa pinakaunang pinakamarupok nitong kabanata. Nakaupo si Daniel nang hindi gumagalaw, bahagya lang humihinga, ayaw niyang gambalain ang banal na tanawin na nagbubukas sa harap niya. Nang tanghali, nakahiga ang dakilang babaeng leon sa buong kumot ng lola, malalim at ritmiko ang kanyang paghinga.
ang kanyang katawan ay tuluyan ng sumuko sa nagpapagaling na pahinga na lubos niyang kailangan. 2 gintong cubs ang nakasiksik sa kanyang ilalim, sumuso ng may likas na desperasyon. Ang kanilang maliliit na paa ay bulag na dumidiin sa kanyang balahibo sa walang hanggang ritmo ng gutom ng bagong silang. Ang kanyang sugat ay kapansin-pansing bumuti. Humupa ang pamamaga. Ang laman ay nagsimula na ng kahangahangang pagkukumpuni. Alam ng karunungan ng katawan ang hindi maipaliwanag ng isip. Nanatiling nakatitig si Daniel, isang ceramic na tasa na lumalamig sa pagitan ng kanyang mga palad. Binigyan siya ng pahintulot na pumasok sa pinakaloob na santuaryo ng paglikha. Sa hapon, nagsimulang magparamdam ang pagkabalisa sa loob ng babaeng leon. Tumayo siya ng may pagkakatubig na parang imposible pagkatapos ng hirap kagabi. Ang kanyang mga kalamnan ay tumugon na parang ang trauma ay nangyari mga linggo na ang nakakaraan sa halip na mga oras. Bumalik na ang lakas sa kanyang mga bias, layunin sa kanyang mga galaw. Tinulak ng kanyang nguso ang bawat cub, malumanay ngunit matigas na presyon, mga utos ng ina na hindi nangangailangan ng pagsasalin. Patungo sa pinto, patungo sa labas, patungo sa bahay. Huminto siya sa pasukan, ang kanyang amber na mga mata ay nakatitig sa tingin ni Daniel. Ang mensahe ay naglalaman ng lalim na gugugulin niya ng mga taon upang bigyang kahulugan. Pagkilala, pasasalamat, isang pagkilala sa kakaibang kalikasan ng nangyari sa pagitan nila. Binuksan ni Daniel ng malawak ang pinto. Pumasok ang pabango ng kagubatan ng Afrika, pulang lupa at tuyong damo, ang walang hanggang pangako ng kagubatan, ang kanyang kaharian, ang mundo kung saan siya nabibilang. Ginabayan niya ang kanyang mga anak sa balkonahe. Ang kanilang hindi koordinadong mga biyas ay natisod sa mga tabla ng kahoy. Matututunan nila ito ng mabilis. Sa loob ng mga linggo, maglalaro sa matataas na damo. Sa loob ng mga buwan, mga ngaso. Sa loob ng mga taon, maghahari sa sarili nilang mga teritoryo. Ngunit sa gilid ng clearing, huminto ang babaeng leon. Humarap siya sa huling pagkakataon, hinahawakan ang tingin ni Daniel sa distansya na may tindi na nagpapahigpit sa kanyang dibdib. Hindi ito basta paglingon, ito ay komunikasyon, sinadya, makabuluhan, may bigat ng kahalagahang lumalampas sa mga hangganan ng species. Isang pangako, isang tahimik na panata na ang gabing ito ay mananatiling nakaukit magpakailanman sa lihim na kasaysayan ng lupain. Pagkatapos ay umalis siya at sumunod ang kanyang mga anak. At sa loob ng mga sandali, ang mga gintong hugis ay natunaw sa amber na mga damuhan na parang hindi sila umiral kailanman. 3 linggo ang lumipas, natagpuan ni Daniel ang sakuna. Ang mabatong bangin ay palaging nagbibigay ng hamon, maluwag na bato na nagtatago ng mapanganib na pagbagsak. 50 beses nang natahak ito ni Daniel. Sa pagkakataong ito, hindi sapat ang pag-iingat. Natunaw ang lupa sa ilalim ng kanyang kaliwang paa. Kinuha siya ng grabidad ng may malupit na kawalan ng pakialam. Kinaladkad ang kanyang katawan sa bangin bago makakuha ng kapit ang kanyang mga braso. Ang pagbaba ay natapos ng may mapangwasak na katapusan. Bumagsak ang kanyang katawan sa sahig ng bangin sa isang pagsabog ng alikabok at sakit. Sa ilang segundo, umiral siya sa kawalan ng pandama. Pagkatapos ay dumating ang sakit. Sumabog ito mula sa kanyang kaliwang binti na may galit na bumiyak sa kanyang paningin. Ang bukong-bukong ay wasak, hindi bali, kundi durog. Ang mga piraso ng buto ay nagkikiskisan. Kinapa ng kanyang kamay ang radyo sa kanyang sinturon. Nabiyak ang takip nito sa pagkahulog. Naglabas ng mahinang tunog ang device bago tumahimik. Walang komunikasyon, walang signal, walang posibilidad ng tulong.
Malayong lokasyon, 15 kilometro mula sa pinakamalapit na ruta ng patrol. Hindi makakilos. Tubig, kalahating kantin, natitirang liwanag ng araw, 3 oras. Kukunin siya ng hypothermia bago mag-umaga. Habang sumusuko ang hapon sa gabi, nagbago ang langit ng Africa sa mga banda ng amber at vermilion, lumalalim sa lila at indigo. Nagsimulang umurong ang kamalayan ni Daniel. Humina ang sakit. Gumapang ang kadiliman mula sa gilid ng kanyang paningin. Iyon ang sandaling napansin niya ang galaw. Sa una ay inisip niyang ito ay guni-guni, ang namamatay na utak na gumagawa ng mga multo mula sa electrical noise. Ngunit nanatili ang hugis, tumitibay laban sa madilim na langit. May bumababa sa taluktok sa itaas niya, tinatahak ang mapanganib na lupain nang may maayos na katumpakan. Naging yelo ang kanyang dugo, isang mangangaso. Naakit ng kanyang kahinaan ng tansong pabango ng kanyang mga sugat nang hindi mapagkakamali ang tatak ng nasirang biktima. Ganito gumagana ang kalikasan, walang sama ng loob, walang kalupitan, ang walang hanggang equation lamang ng pagkain at kaligtasan. Nasaksihan niya ito nang hindi mabilang sa buong karera niya, palaging mula sa ligtas na distansya ng tagamasid. Ngayon ay mararanasan niya ito mula sa kabaligtarang perspektiba. Nagpatuloy ang hugis sa pagbaba nito. At habang nahuli ng huling sinag ng araw ang silweta nito, tuluyang tumigil ang sistema ng paghinga ni Daniel. Gintong kayumanggi, malakas na mga balikat. Ang hindi mapagkakamali ang balangkas ng hari. Siya iyon, ang babaeng leon mula sa kanyang kabin, ang ina na kanyang kinupkop, ang reyna na ang mga anak ay huminga ng kanilang unang hininga sa kumot ng kanyang lola. At sumusunod sa likod niya, 2 binatang anyo ang tumatalon sa mga bato na may walang pakialam na kumpiyansa ng kabataan. Lumaki sila ng husto sa loob ng 3 linggo. Hindi na ang mga walang kalaban-labang umiiyak na nilalang na naaalala niya, kundi tunay na mga batang leon na nagsisimulang magkaroon ng kalamnan at koordinasyon na balang araw ay gagawing nakakatakot na mga ngaso sa kanila. Isang pamilya, ang kanyang pamilya sa kakaibang paraan. Bumalik sa kanya sa eksaktong sandaling tuluyan nang iniwan ng pag-asa ang kanyang puso. Nabiyak ang isip ni Daniel sa pagitan ng takot at pagkamangha. Nasubaybayan ba niya siya kahit paano? May imposibleng likas na ugali ba na gumabay sa kanya sa eksaktong lokasyong ito, sa eksaktong sandaling ito? Umabot siya sa isang baitang 30 metro sa itaas ng kanyang posisyon at huminto. Tumigil ang kanyang mga anak sa kanilang paglalaro. Tumugon sa ilang senyas ng ina na hindi nakikita ng tao. Sa walang hanggang sandali, pinanood lamang siya ng babaeng leon. Ang mga amber na mata ay nag-aaral sa kanyang sirang anyo. Tinatasa ang kanyang kondisyon na may katalinuhang tila lumalampas sa anumang inihanda sa kanya ng mga literatura ng zoolohiya. Pagkatapos ay gumawa siya ng isang bagay na sumira sa bawat palagay na kailanman hawak ni Daniel tungkol sa mga kognitibong limitasyon ng wildlife. Itinaas niya ang kanyang malaking ulo patungo sa langit at naglabas ng boses na kakaiba sa anumang naranasan niya sa 12 taon ng karanasan sa kagubatan. Hindi ito ungal ng pag-angkin ng teritoryo. Hindi ito tawag sa pangangaso na nagko-coordinate ng galaw ng grupo. Hindi ito babala na nakadirekta sa mga potensyal na kakumpetensya. Iba ito, may istruktura, sinadya, halos ritmiko. Isang tunog na dinisenyong maglakbay sa malalawak na distansya, umalingaw-ngaw sa mga dingding ng kanyon at lumalakas palabas patungo sa malayong compound ng ranger. Inulit niya ito sa masusukat na pagitan, bawat pag-uulit ay kapareho ng nauna. Isang beacon, isang sirena, isang matalinong sigaw ng tulong na katutok ng may kalkuladong katumpakan sa nag-iisang lokasyong may kakayahang magbigay ng pagliligtas.
Nag-alinlangan si Daniel sa pagitan ng pagtanggap at hindi paniniwala. Hindi ito maaaring mangyari. Hindi tumatawag ng tulong ang mga hayop para sa mga tao. Walang katuturan ang matematika ng ebolusyon. Walang kalamangan sa kaligtasan. Walang benepisyo sa reproduksyon. Walang lohikal na paliwanag para sa kanyang nasasaksihan. Ngunit nagpatuloy siya, ang kanyang mga tawag ay umalingaw-ngaw sa kagubatan ng Afrika habang inaangkin ng kadiliman ang tanawin. Tumabi ang mga cubs sa kanya, matiyaga at tahimik, na parang naiintindihan na ang kanilang ina ay nakikibahagi sa isang bagay na mahalaga, isang bagay na banal. Natunaw ang mga oras sa walang hanggan. Lumutang si Daniel sa pagitan ng kamalayan at kawalan ng malay. Ang kanyang sirang katawan ay nagtitipid ng enerhiya sa pamamagitan ng paparaming tagal ng kawalan ng malay. Umiikot ang mga bituin sa itaas sa kanilang sinaunang mga pattern, walang pakialam sa dramang nagaganap sa ibaba. Ngunit sa bawat pagkakataong magising siya, nanatili siya isang silweta laban sa mga bituin. Ang kanyang panapanahong mga tawag ay nagpapatuloy sa kanilang masukat na ritmo. Binabantayan siya, tumatawag para sa kanya. Binabayaran ng utang na hindi sana niya kayang maunawaan ayon sa biolohiya. Nang sa wakas ay dumaan ang mga liwanag ng flashlight sa sahig ng bangin, una itong binaliwala ni Daniel bilang mga guni-guni, mga multo na ginawa ng kanyang bumabagsak na neurolohiya. Ngunit ang mga boses na kasama nito ay walang alinlangang tao, tumatawag sa kanyang pangalan ng may tumitinding pagkaapurahan. Nandito, nakita na namin siya. Lumitaw ang kanyang rescue team mula sa kadiliman. Ang kanilang mga ekspresyon ay nagbabago sa pagitan ng ginhawa at pagkalito habang tinatasa ang kanyang kondisyon. Agad na nagsimula ang mga medical na protocol. Pinatatag ang wasak na bukong-bukong, sinusuri ang vital signs, inihahanda ang stretcher na magdadala sa kanya sa kaligtasan. Paano niyo ako nahanap? Ang nagawa ni Daniel, ang kanyang boses ay naging basag na bulong. Nagkatinginan ang team leader sa kanyang mga kasama. Ang kanyang ekspresyon ay nagmumungkahi na hindi siya ganap na sigurado kung paano sasagutin. May gumagawa ng ingay dito. Kakaibang mga tawag, hindi pa ako nakarinig ng ganoon. Nagsimula nung paglubog ng araw, nagpatuloy ng maraming oras. Hindi namin maipaliwanag, ngunit consistent ang direksyon. Inisip naming dapat naming imbestigahan. Huminto siya dahan-dahang umiiling. Parang may nagsisikap makuha ang aming pansin. Sinasadya. Habang isinasabit nila si Daniel sa stretcher, itinaas ang kanyang sirang anyo mula sa mga bato na halos naging libingan niya. Pinilit niyang itingin ang kanyang mga mata sa taluktok sa huling pagkakataon. Nandoon pa rin siya, isang madilim na silweta laban sa walang hanggang latay ng liwanag ng langit. Ang kanyang mga cubs ay nakadikit sa kanyang mga tagiliran. Tumigil na ang mga tawag, natupad na ang kanilang layunin, natanggap na ang kanilang mensahe. Sa wakas ay dumating na ang kanilang nilalayong mga tatanggap. Pinanood lamang niya ngayon, hindi gumagalaw na parang estatwang inukit mula sa anino. Pinapanood ang kulminasyon ng kanyang imposibleng interbensyon. Nagkonekta ang kanilang mga tingin sa distansya at sa loob ng koneksyong iyon ay umagos ang pagkakaunawaan na lampas sa kakayahan ng wika na maipahayag. Dalawang nilalang mula sa iba't ibang mundo nagkakabit ng isang bagay na mas matanda kaysa sa alinman sa kanilang species. Isang utang na binayaran, isang buhay na napreserba, isang kasunduan na nakumpleto. Hindi siya nakalimot sa kanya. Anumang misteryosong arkitektura ang namamahala sa kanyang kamalayan, anumang neural pathways ang nag-iimbak ng mga alaala ng gabing iyon sa kabin, pinanatili nila ang bawat detalye, ang santuwaryo na inialok, ang pagtitiwala na ibinigay, ang kahinaang ibinahagi.
At nang iposisyon siya ng mga pangyayari upang gantihan, ginawa niya ito ng walang pag-aalinlangan, walang kalkulasyon, walang anumang pagsasaalang-alang sa kanyang sariling kaligtasan. Isang buhay para sa isang buhay. Nagsimulang gumalaw ang stretcher patungo sa naghihintay na sasakyan. Dinadala si Daniel palayo sa bangin na halos naging libingan niya. Nanatiling nakatutok ang kanyang mga mata sa kanyang silweta hanggang sa naitago ng lupain ang kanyang paningin, hanggang sa hinarangan ng mga batong nakausli ang taluktok. Pinanood niya habang sa wakas ay tumalikod siya mula sa kanyang pagbabantay. Sumunod ang mga batang leon sa kanilang ina habang bumababa siya sa kabilang mukha ng taluktok. Ang kanilang mga gintong anyo ay natutunaw sa kadiliman ng kagubatan. Sa loob ng mga sandali, tuluyan na silang nawala. 3 anino na sinipsip ng gabing Afrikano bumabalik sa kagubatan na kanilang karapatang panganay. Dadalhin ni Daniel ang imahe ng kanyang silweta sa kanya sa buong buhay niya. Hindi na niya siya makikita pang muli. Sa mga taon na sumunod, ikinuwento ni Daniel ang kanyang istorya ng hindi mabilang na beses. Sa mga kasamahan na nagtitipon sa paligid ng mga campfire, sa ilalim ng walang hanggang mga kisame ng mga bituin. Sa mga mag-aaral na bumibisita sa reserve para sa mga edukasyonal na paglalakbay, ang kanilang mga mata ay malaki sa pagkamangha. Sa mga mamamahayag na naghahanap ng feature material at mga dokumentarista na naghahanap ng kapani-paniwalang mga kwento. Ang bawat muling pagsasalaysay ay naramdamang hindi sapat. Ang wika ay nagpapatunayang hindi sapat upang makuha ang buong bigat ng nangyari sa pagitan nila. Ang ilan ay naniwala sa kanya. Ang iba ay ngumiti ng magalang, itinuturing ang kanyang kwento sa mga pagdadagdag ng isang tumatandang ranger na naghahanap ng pansin. Kinuwestiyon ng mga siyentipiko ang anthropomorphization. Humingi ng ebidensya ang mga skeptiko. Hindi kailanman siya nagambala ng mga pagdududa. Alam niya ang kanyang nasaksihan. Alam niya ang ginawa niya. Ang habag tila ay hindi eksklusibong kakayahan ng tao. Ito ay isang wika na sinasalita sa mga hangganan ng species, naiintindihan ng sinumang nilalang na may kakayahang makilala ang pagdurusa at pumiling pawiin ito. Pinatunayan ng babaeng leon ang katotohanan ito nang may mas mahusay na kakayahan kaysa sa anumang aklat ng pilosopiya. Pinatunayan niya na sa ilalim ng mga primal na likas na ugali, sa ilalim ng mga pagnanasa sa pangangaso at mga utos ng teritoryo, may umiiral na mas malalim. Isang bagay na kumikilala sa kabaitan at naaalala ito. Isang bagay na nakakaunawa ng utang at binabayaran ito. At sa kung saan man, sa malawak na gintong mga damuhan ng kalahari, isang kayumangging reyna ang nagpapatuloy ng kanyang paghahari, nangangaso kasama ang kanyang mga lumaking anak. Ipinagtanggol ang kanyang teritoryo, namumuhay ng buhay na idinisenyong ebolusyon para sa kanyang uri. Marahil ay pinanatili niya ang ilang alaala ng kakaibang tao na nagbigay sa kanya ng kanlungan sa kanyang pinakamahinang mga oras. Marahil ang buong pangyayari ay kumupas mula sa kanyang kamalayan na parang hamog sa umaga na nagsisingaw sa ilalim ng araw ng Afrika. Hindi mahalaga. Ang mahalaga ay ang patunay na ibinigay niya na ang koneksyon ay maaaring lumampas sa biyolohiya, na ang pasasalamat ay maaaring tumawid sa mga hangganan ng species, na kahit sa mundong pinamumunuan ng panghuhuli at kaligtasan, may nananatiling espasyo para sa isang bagay na mas malambot, isang bagay na sumusuway sa paliwanag, isang bagay na hinamon ang lahat ng sinasabing alam ng agham tungkol sa panloob na buhay ng mga hayop, isang bagay na himala, isang bagay na nagpapaalala sa bawat saksi na ang mabangis na puso ng ating planeta ay naglalaman pa rin ng mga lihim na dapat tuklasin, mga ugnayan na dapat ipagdiwang, at mga kwento na dapat isalaysay. Iniingatan ng gabing Afrikano ang mga misteryo nito. Ngunit kung minsan, sa mga bihira at mahalagang sandali,
Pinapayagan nitong silipin ang likod ng kurtina, inihahayag na ang distansya sa pagitan ng tao at hayop, sa pagitan ng mangangaso at biktima, sa pagitan ng pagbibigay at pagtanggap ay higit na mas maliit kaysa sa kailanman nating pinangarap na maniwala. Isang buhay para sa isang buhay.